Mga kahardin, problema nyo ba ang aphids o kaya mealybugs at saka mga iba pang insekto sa inyong mga succulents, sa inyong mga plants, sa inyong mga, plants. May solusyon tayo dyan. Starkle G. May earthworm. Yan o. Hi mga Garden, so this is Hardinerang Nanay. Once again, welcome to our lungga, welcome to our home garden, welcome to our channel. So kung bago ka pa sa ating channel, mag-like, comment, and subscribe and click the notification bell for more gardening tips and vlogs from Hardinerang Nanay. So for today, we're going to transplant our lovely roses leaf propagations kasi 2 months old na sila, so kailangan na silang mai-transplant using Starkle G. Tara! Mga kahardin, ano ba ang Starkle G? Starkle G is efficient in controlling insects for 30 to 45 days. It can protect crops from insects such as cotton leaf hoppers, aphids, mealybugs, leaf miners, and from underground pests such as ants, termites, ground beetles, subterranean ants, etc. It is actually a magenta colored. Ayan magenta talaga siya. Yun. Diba? So, papaano gagamitin to? Dalawang method lang po. Number 1, mix with the soil. Number 2, spread around the plant. Meron na siyang kasamang kutsara pang 2 grams. So, ito yung ilalagay natin per paso. Per plant actually needs 2 grams of Starkle G. Diba? Pero this works for about 30 to 45 days. So, tara, sisimulan na natin. Ito yung mga lovely roses ko. 2 months na sila, so pwede na natin silang i-transplant. Ayan, ito yung result ng leaf propagation ko without air drying. Yung na-feature natin sa isang vlog. Yung link nito, yung propagation without air drying is nasa description. Okay, ito yung hinihintay ko ngayon. Yan, ito. Ito yung leaf propagations ko naman ngayon na no air drying din. So yung soil mix niyan may halong coco peat. Mabilis talaga pag may coco peat talaga pala. So ayan, pipili lang tayo ng mga mature na yung pwede na nating i-transplant. Sana yung nakita ko kanina na pwede. Ito siya. Dahan-dahan lang. Madali lang palang tanggalin, no? So, kung pwede na yan na ilipat, yung may roots na ito, pwede na to. Pero may leaf pa naman siya. Asan na siya? Ayan. Yan diba? Lalaki nila. They grow in clusters. Ay, dahan-dahan lang. Diba? May roots na din siya, Ayan, it's the soil mix is loam soil plus composted aldous tree leaves, and then we have the coco peat. And then yan So kadidilig ko lang ito kahapon. There we go. Galing They're so healthy. And then yung mga white residue na nakikita ninyo ay 7 insecticide yan. Yan. So, tatanggalin na lang natin yung mga dried leaves. Pero kung ayaw matanggal, hayaan nyo na lang kasi baka matanggal din yung mga ibang leaves niya. So, meron ako mga paso dito. Actually, recycled one from the ice cream containers. So, yan. So, maliit lang. Kasi, mas maigi na yan na dun sa mga ganito mo ng size na paso natin sila ilipat
Kasi maliliit pa naman sila. Okay? Para hindi naman mag-accumulate ng too much water. 'Di ba? So, yung roots nila, kukunti pa lang kasi. So, nababagay muna dito sa maliit na container. Pag medyo lumaki na sila, pwede na natin silang i-transplant sa mas malaking container. Pero hindi naman masyadong malaki kasi succulents yan. And then they are shallow rooted. Okay. So, I have here a soil mix already. So, itong soil mix natin ay composted na alnos tree leaves. Pwede kayong gumamit ng carbonized rice hull o kaya yung leaves ng tibig na composted. Pwede ninyong idagdag yun. O kaya yung, yung tibig tree, yung sa Tagalog, tibig yung tawag na sa ganun eh. Yung sa under noon, sa ilalim noon, ay very fertile yun. So, yung mga composted leaves noon, very effective din yun. Yung soil doon sa ilalim nun is very fertile. You can use that one. And then, loam soil o kaya black soil, pwedeng ihalo dito. And then also, I added some composted na cow manure na, durog na. Ang gagamit ng mga hindi composted na mga cow manure. Okay? So, kung wala kayong cow manure, pwede naman yung vermicastings. Pwede yun, maigi yun. Kung wala din kayong mga ganun at bat guano ang available sa inyo, pwede. Actually, I have bat guano here. Wait lang. I have here yung bat guano. So, konti lang ang kailangan ng isang galong soil mix. Yan Yan, pwedeng ihalo dyan. So, mix lang natin siya ng maigi. You know what? Bat guano is also fungicide. Pwede nang gumamit ng, composted or composty na bat guano and then spray sa mga leaves. Pwede rin. And then, of course, mamaya, dadagdagan natin ito ng Starkel G. Ayan. So, actually, yung mga succulents natin, gustong-gusto nila ng organic matter. So, yung organic matter doon sa soil, it helps sustain our succulents. Okay? Okay? Pwede na yan. Tatlo lang yung binili ko noon na lovely roses. Tatlo lang sila na mother plant like way back in 2018. Now, ang dami na nila. One of the succulents na gusto kong alagaan kasi for me nakuha ko na yung mga kiliti nila. Hindi sila aalagain. Yung mga last time na bumagyo, like bagyong umpong yata yun. May malakas na bagyo noon. Nasa labas lang sila. Wala pa akong greenhouse noon. Nako, di survive yung ulan na yon. Basta I made sure na yung soil is gritty. I added pumice. So, itong mga soil mix natin, may pumice na din. So, pumice is very useful sa atin. Yung perlite, yung vermiculite, yung mga yon. Diba? And then, yan. So, sabi dito sa Starkel G, per pot, per plant needs at least 2 grams of Starkel G. Diba? So, we're going to use that one. So, mga kahardin, we are now ready to put our, Starkel G sa ating mga bawat paso na paglalagyan natin ng lovely rose. So, 2 grams per plant, per hole. Itong Starkel G na ito, very efficient kasi this is very effective until 30 to 45 days. So, after 30 days or 45 days, saktong-sakto, malaki na yung lovely rose natin. Ite-transplant na natin siya sa mas medium na paso. May earthworm. Yan Ayaan lang natin siya dyan. Oh! Anong nangyari? Asan na yung earthworm? Ayun, nasa loob siya. Pasok ka dyan.
Pasok ka dyan. Sen. So, pwede natin ganun-ganun ng konti. And then, itatanim na natin. We're going to try to remove this one. Pero kung ayaw matanggal, wag yung pilitin. And then, there we go. There we go. Yan, 'di ba? Oh, yun. Yung earthworm, wag yung tanggalin. Kasi yung pupo niyan very helpful. Mga kahardin, itong mga lovely roses natin, sabi ko nga kanina, nadiligan na natin sila kahapon. So, after natin silang i-transplant ay wag muna natin silang didiligan kaagad. Didiligan na lang natin after a week. So, next week na natin sila didiligan. Yes, mga kahardin, wag natin silang i-overwater kasi laging tandaan ang laging sinasabi ni Hardinerang Nanay that overwatering is the #1 killer of all plants. We have to remember that succulents store water in their leaves and in their stems. Tapos itong mga lovely rose natin na propagations from the leaves ay nakalagay lang sila doon sa filtered light na nakakatanggap ng 2 hours of sunlight. Kaya this time, we are going to introduce them to a longer sunlight. Under filtered light pa rin. So, ilalagay natin sila ngayon sa filtered light with 6 hours of sunlight. And then later on, pag lumaki pa sila ng konti, we will increase the sunlight exposure up to 8 hours of sunlight under filtered light pa rin. So, pag nasa kasi sila sa bright light, full sun, ay pwede silang masunburn. Okay, kanina nagta-transplant tayo, meron akong tinanggal na leaf, ayan, and then natanggal yung roots ng main plant, sumama doon sa dyan sa dahon na yan. So, anong gagawin dito? So, ito, didiligan natin ito after 2 weeks. Saktong may bagong ugat na siya. Nasa highland ka man o kaya nasa lowland ka, ang pag-water ng ating mga lovely roses ay once a week pa din. Once a week early in the morning, hindi sa gabi. Bakit? Para walang slugs and snails na pupunta sa garden mo at saka para maiiwasan natin ang rat o kaya pagkabulok ng inyong mga halaman. Kung gusto niyang bumili ng Starkle G, check the description below and tingnan doon kung saan ko binili ang Starkle G. Thank you so much mga kahardin for watching HNTV Baguio, our home, our garden. We believe that all plants grow with love. Pan-like kayo, pan-subscribe kayo. Click the notification bell for more gardening tips and vlogs from Hardinerang Nanay. Ti anog, kabasan mon.